James, halika. May kikwento ko sa iyo ngunit huwag mo ipagsasabi ito kahit kanino. Hindi ko na matandaan kung ilang taon na ako noong una kong marinig ang kwento ng tiyuhin ko. Pero tandang-tanda ko pang itsura ng mukha niya noon habang nagkikwento siya. Maputla ang mukha ni Tio at tila ba may iniisip na mabigat. Siya si Tio Lando. Trabahador dati sa isang malaking factory ng mga dilata sa lungsod. Kilala ang pabrika na iyon sa kanilang produktong sardinas, meatloaf at corned beef. Karamihan sa mga tindahan at palengke ay may mga tinda mula sa brand na iyon. Mabenta, mura at subok na raw sa masa. Ang sabi ni Tio, kilala ang pabrikang iyon pero ang hindi alam ng karamihan ay may tinatago palang lihim ang factory na iyon. Ako nga pala si James Reed. Hindi ko tunay na pangalan pero James Reed na lang talaga ang itawag nyo sa akin. Kasi kasing pogi ko siya. Charot lang. Pero James po talaga ang pangalan ko. Nangyari ang kwentong ito ni Tio ilang dekada na rin ang nakalipas. Taong 1988 daw. Regular na si Tio noon sa planta. Maayos ang trabaho niya. Nasa packaging section siya. Sa parting nagbabox ng mga nakasil ng delata. Hindi naman daw siya nagrereklamo kasi tahimik lang naman daw ang kanyang trabaho. Simple lang. At sumasahod daw siya ng malaki-laki rin at tuwing lingguhan kapag araw ng Sabado. Pero ang hindi raw talaga niya maintindihan ay yung isang area ng planta na mahigpit silang pinagbabawal na papasukin. Yun ay ang gilingan. Wala talaga silang alam kung ano ba talaga ang nangyayari sa gilingan. Bawal pumasok, bawal tumingin at bawal daw kahit dumaan lang sa harap. May mga naka-assign lang talaga doon. Naka-full gear ang mga ito at ni minsan hindi raw sila kinakausap. Hindi rin sila nakikihalubilo. Kahit sa kantin, hindi mo sila makikita. Wala rin silang ID na katulad ng sa iba. Ang weirdo pa nga raw kasi, di ba minsan may mga event sa pabrika? Pero yung mga nagtatrabaho doon sa may gilingan, hindi talaga nagpapakita yung mga nagtatrabaho doon sa gilingan. Isang beses, tinanong daw ni Tito ang kasamahan niya, si Mang Erning tungkol sa gilingan. Dyan sa gilingan, maraming kwento. Sagot ni Mang Erning habang ngumunguya ng pandesal. May nawawalang tao. May biglang tinatanggal sa trabaho pero lahat kami tahimik lang. Alam mo naman, may mga bagay na hindi dapat alamin kaya ikaw, huwag ka nang magpapadala sa kuryosidad mo, boy. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo para hindi ka mapahamak at hindi matanggal. Sayang ang sinasahod mo. Hindi ka na makakahanap niyan sa ibang pabrika. Tumangutango na lamang daw si Tito. One time, nag-overtime daw si Tito. 5 lang daw silang naiwan. Siyempre raw yun dahil natagalan na pagde-deliver ng ilang kahon ng corned beef. Kaya kailangan daw nilang tapusin kaagad bago maghating gabi. Tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig mo lang ay ugong ng conveyor belt at ang tunog ng karton na pinupunit. Habang inaayos daw ni Tito ang mga kahon, may napansin daw siyang pumasok sa may loading dock. Pamilyar siya sa lahat ng delivery trucks, pero yung van na iyon, hindi raw siya pamilyar. Tintid ang salamin ng van, walang plakang malinaw. Maya-maya ay bumaba ang 2 lalaking nakaitim na uniforme. May mga arma sa tagiliran na parabang mga sundalo. Nagtinginan pa nga raw si Tito at ang kasamahan niyang si Marco. Pare, parang hindi mga taga dito yung mga yun ah. Hindi na raw nakapagsalita pa si Tito nang bigla raw lumapit ang isa sa kanila. Nasaan ang manager nyo? Pwede nyo ba siyang tawagin? Nasa loob po ng planta sir. Bilisan mo magpunta ka sa loob, James. Sabihin mo may naghahanap. Hindi pa man daw nakakaalis sa kanyang kinakatayuan si Tito. Bumukas ang pintuan ng planta at lumabas ang manager nila. Hindi raw nila madalas makita ang lalaking ito. Hindi na pinangalanan ni Tito ang manager nila basta ang sabi niya, malaki raw ang katawan ng lalaki. Maputi at laging nakaitim na coat kahit mainit. Tahimik siya pero may presensyang kinatatakutan.
Napasulya pa nga raw sa kanila ang manager nila bago pumasok. Sa pagkakataon na iyon ay kasama na ang mga bisita niya na nakaitim. Lumipas daw ang kalahating oras, hindi pa rin nakakalabas sa mga ito. Tol, tignan mo. Mukhang naiwan nila itong delivery form. Saan mo naman nakuha yan? Yan sa gilid. Baka nahulog ng gwardya. Hatid mo sa loob, baka kailangan nila. Wala raw magawa si Tito kundi sundin si Mariko. Kasi mas matagal na ito eh. Si Tito baguhan pa lang daw noon. Alam naman daw niyang bawal pumasok pero ramdam niya daw na mahalaga yung papeles na iyon. Naisip niya na baka kailangan talaga ng manager niya at ng mga bisita niya ang form na naiwan. Dahil doon pumasok si Tito sa loob ng gilingan. Pagpasok ni Tito, kakaibang atmosfera daw ang nasa loob. Sobrang tahimik ng planta. Nakapatay ang mga ilaw. Nakaamoy din daw siya ng kakaibang amoy. Amoy na bubulok na isda na hinaluan ng kandila. Nagpatuloy daw si Tito sa pagpasok sa loob. Ngunit napatigil siya nang makarating siya sa gitnang bahagi ng silid na iyon. Nakita raw niya ang mga nagsisilakihang makina doon ng gilingan ng mga karne. Medyo maliwanag na raw sa bahaging iyon dahil sa ilaw ng mga makina. Nakita pa nga raw ni Tito ang 3 lalaking nakasuot ng itim na gear. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay may napansin siyang bagay na nakasabit sa gilid. Tinitigan niya raw ng mabuti yun. Parang hugis kamay at paaraw ng bata ang nakita niya. Nakalaylay daw ito sa bunganga ng makina pero dahan-dahang hinihigop ng gilingan. Isan mo na riyan. Mamayang 2:00 sa madaling araw ay may dadalaw rito. May i-deliver silang mga bata. Boss, yung mga bangkay na ipasok na natin sa freezer. Mabuti. Ipasok nyo na sa gilingan ng natirang karne. Huwag kayo magtitira dahil sayang naman. Natitiyak kong malaki na naman ang kikitain natin ngayong buwan. Maraming order. Naguluhan daw at nagtaka si Tito sa mga narinig niya. Noong una hindi niya naintindihan kaagad kung ano raw ang ibig sabihin ng manager nila. Narinig pa raw nila ang bungo ng bata ay nailagay na raw sa freezer at handa nang i-dispose. Doon daw tuluyang natigilan si Tito. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Nanginginig pa nga raw ang mga tuhod niya nang umalis siya at lumabas. Pagkalabas ni Tito, nagsinungaling daw siya kay Marco na hindi siya nakapasok sa loob. Kunyari may mga bantay. Katapos daw noon ay bumalik si Tito sa naudlot na ginagawa at kahit na kinakabahan at natatakot, nagpatay mali siya. Nagkunwari na wala siyang nakita. Pero simula daw noon, hindi na raw siya mapakali. Nagiging parining daw siya at hindi makatulog ng maayos. Sa tuwing nakakahawak daw siya ng delata, ay hindi na raw niya maiwasang manlamig at manginig sa isipin na hindi lang basta karne ng hayop o ng isda ang nasa loob ng dilata, kundi karne daw ng bata. Pagkalipas nga raw ng ilang linggo, hindi na nakayanan ni Tito. Nag-resign na raw siya sa pinagtatrabahuhan niya. Hindi raw niya magawang magsumbong sa mga otoridad dahil sa takot na baka mas lalong malagay sa alanganin ang buhay niya. Madami pa raw ang mga kapamilya niya. Ngunit makalipas daw ang 1 taon, nabalitaan daw ni Tito na hetong kumpanya raw na ito nagsara. Nalugi raw sa hindi raw malaman ni Tito na dahilan. Dati noong dekada 80, 90, sikat na sikat ang brand na iyon. Sardinas, corned beef, meatloaf. Pero unti-unting nasira. Unti-unting natanggal. Unti-unting nakalimutan. Ang naisip nga ni Tito, baka nabisto na ang sikreto nila na nilalawakan nila ng karne ng tao ang mga produkto nila. Nga pala, yung factory daw na ito matatagpuan sa Cavite. Ngayon abandonado na ang factory na iyon. Hindi niya na raw sasabihin ng bapang detalye dahil baka malaman pa ninyo. Dito na magtatapos ang kwento ng tito ko. Ang karanasan niyang iyon ay nagbigay ng matinding takot at trauma sa kanya. Kaya nga buong pamilya namin, hindi na kumakain ng kahit na anong dilata. Kayo,
Kumakain ba kayo ng dilata? Anong favorite nyong dilata? Comment nyo nga.